Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Manolo. Walang eksaktong taon, probinsya ng Iloilo. Kabilang sa libo-libong pinakamahalagang kasangkapan sa mundo ay ang asin. Hindi lamang sa pagluluto kundi maging sa lihim na karunungan. Mabisang sangkapangontra sa iba't ibang elemento. Ito ang pinakasandata ni Tandang Pepe. Isang albularyo na pumupuksa ng mga nilalang. Aktibo magmula noon hanggang ngayon at kasalukuyang nahaharap sa mga dayong iniimbitahan ng aswang, lalo na kung may okasyon. Ng mga panahong ito, ilang araw na lamang ay ipagdiriwang na ang kapiyestahan ng bayan. Napabuntong hininga si Tandang Pepe nang makita ang iilang dayo na nagsidatingan. Hindi maiwasang mangamba para sa buhay ng mga ito. Alam na ang patutunguhan ng sitwasyon dahil nangyayari ito halos taon-taon. O pare Kepe, parang may poproblemahin ka na naman ngayon ah. Palagi na lamang ganito ano. Paano ba naman kasi? May kapitbahay tayong aswang. Hindi mapirme. Imbita ng mga inosenteng tao. Ang mga yan naman, inarangan ko doon kaso ayaw makinig. Nakakaubos din ng pasensya kausap. Sabing mamimiligro lamang ang buhay nila. Ayaw na mamaniwala. Wika ng kararating lamang na si Mang Nilo. Malapit na kaibigan ni Tandang Pepe. Hindi ko nga rin maintindihan ng mga dayo. Gano'n na ba kawalang buwang ang kanilang isipan para hindi maunawaan ang babala natin? At kung darating ang puntong mapapahamak na, tayo pang sisisihin dahil hindi makasaklolo kagad. Kagaya ng nangyari noong nakaraan, nahuli ako ng dating at ako pang may kasalanan. Tugon ni Tandang Pepe. Hindi maiwasang maglabas ng saloobin. Nagtanong na ako kung kaninong bahay sila manunuluyan. Ang sabi, sa tahanan ng nagngangalang Abi. Hindi ko naman alam kung sino yung taong yon. Pero base sa daan na binabaybay nila, papunta sa baluarte ni Mang Judo. Dagdag ni Mang Nilo. Napatiimbagang si Tandang Pepe. Isa sa matinik niyang kalaban ay ang pamilya ni Mang Judo. Dati pang tinutugis ng ninuno niya ang mga ito. Subalit nahirapan siyang puksain at palaging nakakaligtas. Saka lamang din magpapakita kapag nalalapit na ang piyestang bayan. Ilang beses sinubukang kausapin ngunit nauuwi sa sagupaan. Sila din ang tipo ng aswang na hindi basta-basta namamatay. Dito hirap si Tandang Pepe. Maging ang iba pang antingero ay bigo ng sumubok. Ano pa nga ba ang gagawin natin? Kagaya pa rin ng dati. Maghihintay ng tamang pagkakataon para mailigtas sa mga dayo sa kamay ng pamilya ni Mang Judo. Wika ni Tandang Pepe. Ganyan naman. Wala nang ibang magagawa pa. Hayaan mo pare. Kasama mo pa rin ako sa labang ito. Huwag kang mag-alala. Aalamin ko ang mangyayari sa tahanan ni Mang Judo. Detalyado kong ibabalita ang bawat kaganapan. Lalakad na ako para may makuha tayong impormasyon. Wika ni Mang Nilo at dali-dali nang umalis. Habang naiwan naman sa tahanan si Tandang Pepe, inatupag ang paghahanda ng kagamitan. Isa lamang naman ang sandata nito. Ito ay ang asin. Natutunan ang ganitong pamamaraan noong natuklasan ang bisa ng ordinaryong asin laban sa aswang. Hindi gaanong malakas ang epekto, subalit mapapakinabangan para pansamantalang makatakas sa kamay ng nilalang.
Ginamit niya ang iba pang kaalaman na inihalo doon hanggang sa naging mas mabisang pangontra sa mga nilalang. Hindi lamang sa aswang kundi maging sa anumang elemento. Ngunit sa lahat ng nakalabang halimaw, si Mang Judo ang hindi madadaan sa asin. Nasusugatan lamang ito na gagaling din ng ilang araw. Naisip niyang gumamit ng ibang pangontra, subalit hindi madaling kalabanin ang matanda. Subukan na lang ulit natin ngayon. Baka sakaling makikitaan ng kahinaan. Masyado kang malakas. Pero darating din ang panahon na babagsak ka. At gusto kong ako mismo ang makatalo sa'yo. Wika ni Tandang Pepe sa sarili. Pagkatapos ng paghahanda, lumabas ito upang sana puntahan ang tahanan ni Mang Judo. Ngunit nakabalik na si Mang Nilo. Pare, hindi ako makalapit kasi nakabang yung animal na yun eh. Kumpirmadong ang anak niya ang tinatawag nilang ape. Naroon, kalaro ang mga dayo. Para mga batang naghahabulan. Naguha pa nga ng bungang kahoy sa kagubatan eh. Wika ni Tandang Nilo. Napabuntong hininga si Tandang Pepe. Naisip na ang ganitong bagay. Sa tuwing may dayong malimin lang ang pamilyang yon, bantay sarado ni Mang Judo ang paligid upang walang kahit sinong manghimasok. Nagulat ka pa talaga. Eh yan naman yung palaging ginagawa ni Judo. Pabuti naman hindi ka na tumuloy. Kung lumapit ka pa, paniguradong may mangyayaring masama sa'yo. Hayaan mo pare. Hahanapan natin ang paraan. Sana lang may pagkakataon na makausap natin yung mga dayo. Mga bata pa ang mga yon. Baka sa puntong ito nakakaintindi pa sila. Magkape na lang muna tayo. Wika ni Tandang Pepe. Sa bakuran sila pumwesto. Nakaharap sa daan. Sinadya nila para madaling makita ang mga dayo kung sakaling bababa ng bundok. Ilang oras ang kanilang hinintay bago namataan ng mga ito. Dali-daling tinawag ni Mang Nilo upang makausap. Ikaw na naman tanda. Kanina ka ba eh? Ikaw yung humarang sa amin sa daan. Halos ipagtulakan pa kami para umalis. Ano bang problema nyo ha? Kayong matatanda dapat hindi na nangingialam sa buhay ng iba eh. Lalo na naming mga kabataan eh. Wika ng lalaki. Hoy Kevin, kung makapagsalita ka parang mas matanda ka pa sa kanila. Igalang mo naman. Pasensya na po kayo mga manong ha. Sadyang walang respeto lang itong kasama namin. Matanong ko lang po kayo, hindi kasi malinaw yung sinabi ninyo kanina doon sa kalsada. Nandito din naman tayo kaya tinanong ko na. Ano nga po ulit yung sinasabi niyong nilalang na nandito? Yung sinabing delikado para sa mga dayong katulad namin? Tanong ng babae. Hoy Sharon, huwag mo nga sabihing naniniwala ka sa mga yan. Nako, marami na kayong baliw. Tingnan mo nga yung mga yan. Mukha bang mapagkakatiwalaan? Baka mamaya, gumaganyan lang kasi gustong makahuthot ng pera. Magkano ba manong? Para tigilan nyo na kami? Wika ng isa pang babae. Oo nga naman manong. Magkano ba? 20, 50. Sa pagmumukha niyong yan hindi nakapagtataka. Kung gagawa kayo ng kung ano para lang makahuthot. May pananakot pa kayong nalalaman eh. Magkano ho ba? Kevin, Jessica, pwede ba? Ano ba kayo? Maayos nagsalita si na Manong ha. Baka nga totoo yung sinasabi nila. Nagmamalasakit lang sila tapos kayo itong... Pasensya na po kayo ha. Tayo na nga. Nakakahiya kayo. Wika ng dalagang nagngangalang Sharon eh. Hinayaan nila itong umalis. Hindi malaman kung paano pakikitunguhan ang mga dayo sa ipinakitang asal. Kagad namang pinigilan ni Tandang Pepe si Mang Nilo
nang tinangkang sunda ng mga ito. Abat, ang babastos lalo na yung lalaki. Kumakaasta para sino parang umaasa pa lang naman sa magulang. Iba na talaga ang kabataan ngayon Saang lugar ba nagmula ang mga yon? Kahit kaunting respeto sa nakakatanda wala. Kung anak ko lamang sila, buong maghapong kong papaluin. Wika ni Mang Nilo. Tama na yan, Nilo. Oo, kapuna-puna ang kanilang ugali. Pero hindi yon ang importante. Kaligtasan nila ang dapat nating unahin. Kung hindi madadaan sa maayos na usapan, gagamitan natin ang dahas. Pero yung pamamaraan na walang masasaktan. Wika ni Tandang Pepe. Kunot noong napatingin si Mang Nilo sa kanya. May dahas bang wala nasasaktan? Ngayon lang ako nakarinig ng ganyan Pero kung ano man ang ibig mong sabihin, handa akong tumulong sa'yo. Tugon ni Mang Nilo. Nang mga sumunod na oras, inabangan nila ang pagbalik ng mga dayo. Ngunit hindi magawang makausap dahil nakabantay si Mang Judo at ang anak nito. Saan man magpunta palagi silang magkakasama. Nagtimpi na lamang sina Tandang Pepe. Minabuting maghintay ng tamang pagkakataon. Pagsapit ng hapon, sinubukan muling tsumempo. Nagkatuwaan ang mga dayo sa kagubatan sa pangunguha ng bungang kahoy, kagaya ng bayabas, mangga at iba pa. Kasama pa rin ang anak ni Mang Judo. Naiinis na si Mang Nilo habang nakamasid dahil sa pakikitungo nitong nagkukunwari. Napakakapal ng muka. Ano na nga yung pangalan ng batang yan? Hindi ko pa nakakalimutan yung ginawa niya sa mga alaga kong aso. Kung mabibigyan lang ako ng pagkakataon na makapaghigante, hindi ko bubuhayin yung isang yan. Isasama ko pa yung tatay niyang si Judo. Siya nga pala, nasa ng asawa at isa pang anak. Hindi ko na nakita. Wika ni Mang Nilo. Ang huli kong nabalitaan, lumuwas daw sa kabilang isla. Nakita ng kapitbahay natin, nagnakaw pa nga ng bangka. Ngayong dalawa na lamang sila. Baka makayanan na nating talunin. Di ako sigurado dyan pare. Ang hirap patayin ng aswang na yan. Ilan na ang tumugis dyan pero susugatan lang. Pagkatapos magpagaling aarangkada ulit. Ano ba ang lahi ng mga yan? Masasamang damo. Ang tatagal mamatay. Tugon ni Mang Nilo. Naniniwala ko na darating din ang puntong matatalo din ang mga nilalang na yan. Hindi man sa ngayon pero balang araw. May katapusan din ang kasamaan. O siya, tama na ang daldala Nilo. Lumakad na ang mga dayo. Nang makitang umaalis na ang grupo, dali-dali silang sumunod. Dumistansya lamang upang hindi mapansin ang kanilang pagmamanman. Bumalik ng tahanan ang mga ito. Kagad pumasok. Ilang sandali pa lumabas si Mang Judo at ang anak nitong lalaki. Naghahanda ng hapunan. Habang abala sa pagpapaapoy ng lutuan, tinitigang mabuti ni Tandang Pepe ang karning nakasilid sa planggana. Hindi nagtagal. Nahulaan nito kung ano yon. Lamang loob ang inihain ng mag-ama para sa mga bisita. Hindi ko lang sigurado kung saang nilalang galing dahil masyadong malayo Nilo, wala ka bang dalang teleskopyo dyan? Paano naman ako magkakaroon yan? Isa lang naman akong hamak na simpleng mamamayan. Hahanapan mo pa ako ng teleskopyo? Baka naman lamang loob ng tao ang lulutuin nila. Magtataka pa ba tayo? Yan naman ang tawag ng kanilang sikmura. Ito naman parang hindi nasanay sa mag-amang yan. Tugon ni Mang Nilo. Napabuntong hininga si Tandang Pepe. Hindi maiwasang maalala ang kadalasang gawain ng pamilya ni Mang Judo.
Lalasunin ang mga imbitadong bisita sa pamamagitan ng pagpapakain ng laman ng tao. Pagkatapos, isa-isang bibiktimahin. Mangilan-ngilan lamang ang nakakaalam sa bagay na ito dahil magkakalayo ang mga bahay-bahay. Paminsan-minsan lamang din nasa lugar ang pamilya ni Mang Judo sa oras na kinakailangan nilang tumikim ng laman. Isang beses sa isang taon kung saan saang dako rin tumitira. Walang permanenteng tirahan. Ngunit ang tahanang malapit kina Tandang Pepe ang madalas na inuuwian. Wala man lang ba tayong gagawin? Pare, mamaya isasalang na sapo yung lamang loob. Tapos ipapakain sa mga dayo. Manonood na lang ba tayo? Sandali lang. Nag-iisip pa nga yung tao eh. Aba, kung makapamuna ka parang may ideya ka kung ano ang gagawin eh. Meron ba? Yun lang, wala. Bakit naman ako mag-iisip? Kayong ikaw ang may utak sa operasyong to. Maghihintay lang ako ng iutos mo. Kaso ang tagal mo makaisip eh. Nilalamok na ako rito. Sino ba namang nagsabing diyan ka pumesto? Puro ka reklamo. Eto na, ako ang lalapit. Dito ka lang. Kapag aalis ako, umalis ka na rin. Pag-uusap ng dalawang matanda. Lumapit si Tandang Pepe sa bakuran kung saan abala sa pagluluto si Mang Judo. Nang makita siya, naging alisto ang mga ito. Ngunit makikitaan ng pagkabahala habang palipat-lipat ang tingin sa kanya at sa mga bisitang nakadungaw sa bintana. Natigilan ang lahat paglapit niya. Paggabi na Manong, naligaw ka ba ng daan? Naroon ang bahay ninyo. Pupwede kang dumaan dyan. Wika ni Mang Judo, sabay turo ng daan. Ngunit hindi ito pinakinggan ni Tandang Pepe. Tinignan lamang maigi ang mga planggana. Marami-rami ang mga lamang loob. Karamihan ay bituka at atay. May mantsa pa ng sariwang dugo. Hindi ako naligaw. Sadyang gusto ko lamang makita kung ano ang putahing lulutuin para sa mga bisita. Lamang loob? Kaninong lamang loob naman yan, Judo? Masyadong sariwa Parang ilang oras lang bago kinatay ang kung sino. Sabihin mo, kapitbahay ba natin ang iyong ihahain? O dumayo ka pa ng ibang lugar para may makatay? Diretsahang tanong ni Tandang Pepe. Napalunok si Mang Judo. Sinulyapan ang mga bisita na naguguluhan sa sinabi ng matanda. Masyado kang maraming sinasabi. Tanda, bakit hindi ka na lamang umuwi sa inyo at magdasal? Baka kasi hindi ako makapagtimpe at unahin kitang patayin. Mahinang pagsambit ni Mang Judo. Naging alisto si Tandang Pepe nang makita ang mahigpit na paghawak sa patalim. Kayo naman, masyadong mainitin ang ulo. Nagtatanong lang yung tao Galit kagad kayo. Siya nga pala, mga bata, kung sakaling makaramdam kayo ng mali sa pamamahay na ito, huwag kayong mahiyang tumakbo sa pamamahay ko ha. Mga ilang minutong lakad lang naman yon. Kapag hindi nyo na naiintindihan, huwag kayong magdalawang isip na pumunta sa akin. Tutulungan ko kayo. Hindi natapos si Tandang Pepe sa pagsasalita nang saksakin ang kamay niyang nakapatong sa mesa. Damang-dama ang talim, ngunit hindi naman nasusugatan. Sinalubong niya ang masamang titig ni Mang Judo. Isang salita mo ba, Tanda? Sa harapan ng mga batang iyang ka mamamatay. Baka sila pa ang maging saksi ng kamatayan mo. Kung ayaw mo namang mangyari, umalis ka na at huwag mangilam sa gagawin namin. Alam mo rin na wala kang laban sa akin. Ilang beses mo na akong tinugis, pero nandito pa rin. Malakas, buhay na buhay.
Huling babala ko na ito sa'yo kaya makinig ka. Muling banta ni Mang Judo. Ngunit tumawa lamang ng malakas si Tandang Pepe. Pasimpleng inalis ang patalim na nakasaksak sa kamay. Itinarak niya ito sa mga lamang loob na nasa planggana. Sa tingin mo ba, madadaan mo ko sa sindak, Judo? Maaring hindi kita natuluyan noon. Pero sino nakakala? Baka ito na ang tamang pagkakataon. Kaya huwag kang magpapakampante. Malay natin. Subukan mo lang galawin ang mga batang yan. Makikita mo ang mga bagay na makakaya kong gawin sa ngayon na hindi mo kailanman nasaksihan noon. Tugon ni Tandang Pepe. Bago umalis ang matanda, sinulyapan muna ang mga dayo at binigyan ng makahulugang titig. Pagkarating naman ng tahanan, sinalubong kagad ng katanungan ni Mang Nilo. Malayo ako, pero matalas naman yung pandinig. Sa tingin mo ba tama ang ginawa mo? Kanina doon sa tahanan ni Mang Judo. Pare, parang sa halip na masindak, binigyan mo pa ng babala yung mag-ama na may gagawing kalaban sa kanila. Ito naman, hindi ka na nag-iisip. Paano kung imbes na makatulong, tayo pa ang magiging dahilan ng maagang kamatayan ng mga batang yon? Wika ni Mang Nilo. Nilo, hindi ko ginawa yon para bigyang babala ang mag-ama. Para kamo sa mga dayo. Ayaw makinig sa mahinahong usapan. Kaya idadaan na lamang sa ganon. Nakita nila ang pagsaksak ni Judo sa akin. Siguro naman, nagkaroon na sila ng ideya kung anong klase ng tao ang kasama nila. Idagdag pa ang reaksyon ng anak. Kung hindi sila matatauhan, nasa kanila na yon. Tugon ni Tandang Pepe. Napailing na lamang si Mang Nilo. Bagong-bago ang ginawa ng kaibigan. Kailanman hindi ito nakikipag-usap sa nilalang ng ganon. Nagtiwala na lamang siya dahil kilala rin ang ugali ng matanda. Sa kabila ng mga kilos nito, may patutunguhan na magandang resulta. Hindi nagtagal. Pagsapit ng dilim, tumatakbong lumapit ang isa sa mga dayo sa kanila. Umiiyak habang isinasalaysay ang mga naganap sa tahanan ni Mang Judo. Ang sabi ni Sharon, nagbabalat ng mangga si Jessica ng aksidenteng masugatan ang kamay. Malala ang pagdurugo nito. Humingi ng tulong sa katabing anak ni Mang Judo. Ngunit imbis na agapan, kinagat at sinipsip ang dugo. Lumapit si Kevin para umawat. Ngunit nauwi sa pisikalan hanggang sa nakisali na rin si Mang Judo. At nangyari ang hindi inaasahan. Si Sharon sa kabilang banda naman, kagad na unawaan ang kaganapan. Dali-daling tumakbo upang mailigtas ang sarili. Gusto ko man pong tulungan yung mga kaibigan ko, pero hindi na po kaya. Pinagkakagat sila ng mag-ama. Manong, baka may magagawa pa po kayo. Wika ni Sharon. Aba, sukdulan na ang kasamaan ng mag-amang halimaw na yon. Huwag kang mag-alala, iha. Si paring Pepe na ang bahala. Pepe, pare. Jesus Mariosep, nauna na palang sumugod. Maghintay ka nga. Wika ni Mang Nilo. Hindi ito natapos sa pagsasalita dahil paglingon sa likuran, naglalakad na sa daan si Tandang Pepe papunta sa tahanan ng mga aswang. Sumunod ngunit bumalik din nang maalala si Sharon. Sinamahan na lamang ito sa tahanan. Pagkarating naman ni Tandang Pepe sa bakuran ng tahanan, kapansin-pansin ang pag-uusap sa loob. Kahit papano, nadidinig mula sa labas. Hindi ka na ba nag-iisip, Junior? Mas pinalala mo ang sitwasyon.
Sa halip na mag-ingat, naging padalos-dalos ka. Hindi ka ba marunong magpigil? Anong nangyayari sa'yo? Hindi pa ito ang tamang oras para kumain ng laman. May sinusunod tayong takdang araw. Sira ulo kang bata ka. Wika ni Mang Judo. Pasensya na po, tay. Kumakalam na talaga ang sikmura ko. Hindi na mapigilan ang pagkauhaw. Wala na rin namang kawala ang mga yan. Kakatayin din natin Tugon ni Junior. Pero may nakatakas. Paano kung nakapagsumbong na kay Pepe? Junior, hindi na kagaya ng dati ang matandang yun. Nakita ko kung paano siyang makipaglaban noong mga nakaraang buwan. Ang kaibigan ko nga na mas malakas pa sa akin, bigla niyang natalo. Paano pa kaya tayo? Kung dati mahina ang pesteng yan, hindi na sa ngayon. Lumalakas na siya. Nagiging mas mabisa ang daladalang pangontra. Paniguradong susugod yung kaya maghanda ka para makaalis tayo kapag nariyan na siya. Dahil sa pagiging pabaya mo, mapapahamak pa tayo. Pag-uusap ng mag-amang aswang. Habang abala ang mga ito sa paghahanda, nagsagawa ng orasyong sa bulag si Tandang Pepe upang hindi mamalayan ang presensya niya. Pasimpleng sumilip sa loob ng tahanan. Nakita ang dalawang dayo. Nakagapos ang mga ito at sugatan. Nararamdaman ng albularyo ang senyales ng buhay sa mga ito. Ngunit wala pa ring malay. Ang isa naman ay nanghihina dahil sa pagkawala ng maraming dugo sa katawan. Nang mapansing lalabas si Junior, inihanda ni Tandang Pepe ang pangontrang asin na nakasilid lamang sa garapon. Sinimulan na rin ang orasyon dito. Saktong natapos ay ang pagkapansin ni Mang Judo sa kanya. Kagad nitong hinarangan ang daan bago maabot ng albularyo ang binatang anak. Sinasabi ko na nga ba, nagsumbong na sa'yo ang babaeng nakatakas. Bebe, hindi mo magugustuhan ang gagawin ko kung mangingelam ka. Pagbibigyan kita ng pagkakataon, kaya ayusin mo ang pagpili. Aalis ka o mamamatay rito? Tanong ni Mang Judo. Talaga ba? Kanina lang nadinig ko pang sinabi mong natatakot ka. Tapos ngayon magtatapang-tapangan ka na naman. Hindi ko alam may takot ka rin pala sa katawan mo, Judo. Mabuti naman nasaksihan mo ang labang ko. Salamat sa papuri. Wika ni Tandang Pepe. Nagbago ang ekspresyon ni Mang Judo. Sinenyasan nito ang anak. Napansin naman ng albularyo kaya't binalaan upang mapigilan ang pag-alis. Wala munang lalakad. Nagsisimula pa lang ang usapan natin. Alam nyo na kung ano ang ipinunta ko rito, hindi ba? Sigurado na bang handa na kayo sa posibleng mangyari? Wika ni Tandang Pepe. Ikaw kamo ang dapat maghanda, Tanda. Isang pagkakamali ang pagpunta mo rito dahil matutulad ka lamang sa mga dayong yan. Naglakas loob ka pa, wala ka namang laban sa amin ni tatay. Tugon ng binata. Dati oo, pero ngayon bumaliktad na ang pagkakataon. Sa tatay mo nga nanggaling na mas malakas na ako ngayon kumpara noon. Nararamdaman ko nga ang takot ninyo. Ano ba kayo? Asin lamang naman itong dala ko. Tugon ni Tandang Pepe. Tanda, laban ba ang gusto mo? Halika, simulan na natin. Hindi ko na rin kasi nagugustuhan ang pangingelam mo sa buhay namin. Wika ni Mang Judo. Matapos yun ay nagpalit ito ng anyo. Dali-daling sumalakay samantalang tumatakas naman ang anak. Hindi yon pinansin ng albularyo
dahil inuna nito ang ama na kaharap. Nagpalitan ng lakas ang dalawa. Napapansin ni Tandang Pepe na binibilisan ng nilalang ang kilos upang hindi siya makabawi. Nabitawan na rin ang garapo ng asin kaya't hindi makagante. Iniilaga na lamang muna ang bawat pag-atake ng aswang habang tsumitsyempo para muling madampot ang garapon. Ilang sandali pa, nagawa rin at ng sandaling masabuyan, natigil ang nilalang sa pagsugod. Isang malakas na pagdaing ang bumalot sa buong kapaligiran dahil sa natamong sugat. Nanuot sa balat nito ang asin. Kinakain ang laman. Hindi lamang ito. Isinubo pa ni Tandang Pepe ang iba sa bibig nito. Dahilan para tuluyang manghina. Pinagtibay ni Tandang Pepe ang bisa nito sa tulong ng bagong natuklasang orasyon. Naging mas malakas ang epekto kumpara sa dati. Nang tumagal, dahan-dahang humandusay si Mang Judo. Nangisay ng nangisay. Hindi na rin nakabalik sa anyong tao kahit ilang beses pang subukan. Malaking tulong ang orasyon na bago kong natutunan Dumoble ang bisa kaya tinablang ka na. Asin at malakas na orasyon lamang pala ang katapat mong hayop ka Sa wakas, may kinalagyan ka na rin. Wika ni Tandang Pepe. Walang pagdadalawang isip na tinapos ng albularyo ang buhay ng aswang. Pagkatapos, sumaklolo sa walang malay na mga dayo, inilabas ng tahanan, ginawa ng paraan para mailayo. Pagkarating sa tahanan, naabutan ng matanda na nagkakagulo dahil sumalakay pala doon ang aswang na anak. Si Junior, kasalukuyang binubutasan ang bubong upang makapasok. Habang si Mang Nilo naman, sa kabilang banda ay inihagis ang asin, dahilan para mapigilan ang aswang. Lumipad ito habang humihiyaw, ngunit bumulusok pagkatapos mapuruhan sa mata. Nilo, ipasok mo ang mga batang ito. May langis sa bote malapit sa altar. Ipahid mo sa mga sugat para maagapang kagat. Ako nang bahala sa isang to. Wika ni Tandang Pepe. Muling naglabas ng isa pang garapo ng asin. Nilapitan ang nagwawalang aswang. Hindi na pinatagal ng albularyo ang sitwasyon. Ibinuhos ang asin. Ipinalunok ang kalahati. Sa puntong ito, sinapit din ng anak ang nangyari sama. Nangisa ito at unti-unting nasusunog hindi lamang balat, maging ang kaloob-looban dahil sa pagkalunok ng asin. Lumalaban pa rin ngunit tinapos ni Tandang Pepe. Kinuha ang palakol at paulit-ulit na tinaga. Nabiyak pa ang ulo at nahati ang katawan. Kung hindi pa ito inawat ni Mang Nilo, magiging pinong-pino ang kabuuan ng nilalang. Tama na, patay na yan. Ito naman pinapairal yung galit Hindi mo na makokontrol ang sarili mo yan. Kumalma ka lang pare. Wika ni Mang Nilo, sabay bawi ng palakol. Huminga naman ng malalim si Tandang Pepe. Dito lamang napagtantong saglit na nawala sa wisyo dahil pinakikinggan ng galit. Matagal na rin kasi ako nagtitimpi sa mga demonyong yan Ngayon na nagkaroon ng pagkakataon, itinodo ko na. Hindi lang napansin ang ginawa ko dahil sa damdamin. Hindi mo naman ako masisisi Tugon ni Tandang Pepe. Oo na, punta mo na lang yung mga bata. Malala yung kalagayan Lapatan mo ng gamot para maisalba natin ang mga buhay. Dali na, ako na ang bahala sa bangkay ng aswang na to. Si Jodo ba, nasa tahanan nila. Ako na rin ang mag-aasikaso nun. Ang mga bata ang intindihin mo. Wika ni Mang Nilo.
Ng mga sumunod na oras, panggagamot sa mga dayo ang inatupag ni Tandang Pepe. Malubha ang kalagayan ng mga ito at kinakailangang maagapang kagad bago mahuli ang lahat. Inilapat na ang iba't ibang gamot, herbal, halaman, ugat, pati na langis, dasal at orasyon. Pinainom na rin ng tubig na may halong asin. Ngunit isa lamang ang naisalba. Masyadong malala ang kalagayan ng babae na hindi na kayang agapan. Nailigtas ang lalaki, si Kevin, ngunit wala pa rin itong malay. Sa pangangalaga ng albularyo, nanatili ang mga ito na mga sumunod na araw. Hindi pinayagang umalis sa ganoong sitwasyon. Sa kabilang banda naman, binigyan ng maayos na libingan ang nasawing si Jessica. Dito lamang dinalaman ni Mang Pepe na parehong ulila sa pamilya ang tatlong dayo. Wala pang permanenteng tirahan dahil nakadepende lamang ang tutulugan sa trabahong pinapasukan. Pwede namang dumito lang muna kayo. Walang problema sa akin. Kasi ako lang naman mag-isa tapos si Nilo. May sariling bahay doon sa kabila. Pero bumibisita rin dito araw-araw. Itong si Kevin. Kailangan pang magamot kaya dito lang talaga muna kayo. Maraming salamat po, Manong. Malaki po ang naitulong ninyo sa amin. Pero nakakalungkot lang isiping wala na si Jessica. Kapatid na yung turingan naming tatlo. Tapos masisira lang dahil sa pagsama namin sa abi na yon na si Junior. At isa palang aswang ang tunay na pagkatao. Kung nakinig lang sana kami sa inyo noong una, hindi na sana umabot sa ganito. Wika ni Sharon. Wala na, iha. Tapos na ang natapos. Hindi na may babalik ang nangyari na. Sumakabilang buhay na ang kaibigan ninyo. Ipagdasal na lang natin ang kaluluwa niya. Wika ni Mang Nilo. Paglipas ng panahon, unti-unting nanumbalik ang lakas ni Kevin. Wala itong ibang iniinom na gamot, kundi isang baso ng tubig na merong bisa ng orasyon ng asin. Umaga't gabi, sinusuri din ni Tandang Pepe ang mga sugat at nilapatan ng karagdagang gamot para tuluyang maghilom. Hinatid pa ni Tandang Pepe at Mang Nilo hanggang sakayan. Pare, wala na mga aswang. Siguro naman makakapagpahinga ka na. Ang lalari ng asin mo ano? Dilapatan ng pangmalakas ang orasyon pamuksa sa dalawang aswang. Bakit noong una walang bisa? Pareho lang naman yung ginawa mo dati at sa ngayon na. Wika ni Mang Nilo. Ibang orasyon ang nilapat ko sa pagkakataong to. Kaya naman mas doble ang bisa. Ipagpasalamat na lang natin kasi sa wakas, nakahanap din ng mabisang pangtapat sa mga aswang na yon. Ilang antingero na ang tumugis sa mga yon. Ilang beses ko na ring nakalaban pero nakakalusot palagi. Sa ngayon, hindi na kasi patay na nga yun eh. Hindi naman siguro yun babangon sa libingan ano. Kung sakaling mabuhay man ulit, patayin mo na lang ulit. Handa naman akong maghukay ng maghukay kung aswang nga ang ililibig. Wika ni Mang Nilo. Natawa na lamang si Tandang Pepe sa sinabi ng kaibigan. Sa kabilang banda naman, labis din ang saya ng albularyo sa naging resulta ng sagupaan. Noon pa hinahangad na mapuksa ang pamilya ni Mang Judo dahil sa lakas ng angkan. Nasubukan na ang iba't ibang pamamaraan para lamang matapatan ang mga ito hanggang sa nakaisip pagsamahin ang asin at ang orasyong bagong natuklasan sa lumang libretang nahalungkat sa kaba ng yumaong ninuno. Sa pamamagitan nito, nabuo ang malakas na puwersang tumalo sa kasamaan ng mag-amang aswang.
Ngunit makalipas lamang ang ilang buwan, bumalik ang dalawang dayo sa lugar. Tuluyang nagbago na ang buhay ng dalawang dayo. Noon palipat-lipat sila ng tahanan. Ngunit sa ngayon, nanatili na lamang ang mga ito sa poder ni Tandang Pepe. Naging katuwang na matanda sa panggagamot at pagtulong sa ibang tao. Umabot din sa punto maging ang kaalaman ng matanda. Inaral din ng dalawa. Mas pinagyabong dahil nag-aral at nagtanong sa ibang albularyo sa lugar. Iisa lamang ang naging inspirasyon ng dalawa sa gawain. Minsan na silang nawala ng kaibigan dahil sa pambibiktima ng nilalang. Kaya naman ito ang pinaghuhugutan ng lakas upang pag-aralan ang lihim na karunungan at makatulong sa mga nangangailangan. Si Kevin at Sharon ang naging magkatuwang sa buhay na labis namang ikinatuwa ni Tandang Pepe. Ang dating dalawang dayo na walang pakialam sa mga pamahiin, ngayon ay nagkaroon na ng pamilya na nakatuon ng atensyon sa pag-aaral ng lihim na karunungan upang makatulong sa mga nangangailangan. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.